Nako, delikado. Si Senator Dante Marcoleta pala, ang sunod na target nila. No, dito po ay kung saan, alam niyo naman, madaldal, napakadaldal ni Pinky. Kaya nga tinawag na Pinky. Walang tigil yung putak ng bunganga dun sa social media niya eh. Di ba sinisilip nila si Alan Cayetano, nagla-live selling na naman. Si Alan Cayetano, nagla-live na naman sa Facebook. Eh bakit? Uso ngayon na social media, kailangan dun mo ini-express lahat ng gusto mong sabihin na hindi mo masabi sa ibang tao. Eh kasi bakit? Eh kung sa media ka magsabi, minsan di binabalita eh. Kinakat, ini-splice eh. Pinapakita lang yung magandang marinig ng tao o yung gusto marinig ng tao eh. At yung ayaw marinig ng tao, yun ang pinaparinig. Di ho ba? Mas maganda, mapanood mo ang buo. Kaya si Cayetano, nagpe-Facebook lagi siya, nagda-live lagi siya, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nangyayari talaga. Hindi katulad ni Pinky, napakadaldal. Siguro sa kadaldalan niya, nadulas. Na nasabi niya, no? Gusto daw humingi ni Pinky ng backup sa Korte Suprema. Parang parang backup. Na sinasabi na eto daw, maging, kumbaga parang gusto nilang palitawin, di ba dapat 16 na boto sa impeachment? Di ba? Hindi. Gusto nila mangyari, maging 12 na lang. Parang sakto sa kanila, 12 nga naman, no? Kung si Joel Villanueva, itataydo sa kanila, hindi buboto sa impeachment kasi Joel Villanueva pa rin yan, kahit paano. Inangat pa rin ni Tatay Digong yan yung kamay nung eleksyon. Di ba? Yung mag-eleksyon. Ibig sabihin, may possible na si Joel ay hindi pumabor sa impeachment pa rin. Para sigurado, gumawa sila ng paraan at ito si Lacson, parang nilaglag niya si BBM. Di ba? Kasi kung gano'n ang plano pala na pababain sa higit sa 16 ang boto para ma-impeach si Sara, isa lang ibig sabihin. Ha? Gusto talaga nila si Senator Marcoleta malaglag na. Kasi nalaglag na si Jinggoy, si Batos, yung grado na, wala na. Tapos isusunod pa nila iba pa. 'Di ba? Isusunod pa nila malamang si Bongo. Lalabas na ng warrant to. 'Di ba? At si Marcoleta ipapakulong nila, masususpende. So, lalo sa impeachment ni Sara, bababa ng mga 13 na lang yung boto, o kaya 14. Pasok na naman sila, o kaya 12, pinakamasama, 12, pinaka-target nila. So, sa bandang target nila si Senator Marcoleta ngayon. 'Di ba? Nakakakilabot ang plano nila, mga kababayan. 'Di ba? Ito po ay alarma. Biruin mo, mas pinagtuunan nila pansin itong nangyayari ngayon kaysa dito sa nangyari na flood control issue. 'Di ba? Na dapat nila inasikaso nila 'to. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ni Alan Cayetano na kung saan may pananakot na nanggagaling sa taas. 'Di ba? Sila may sabi niyan. 'Di ba? Kaya dapat tayo mapagbantay tayo eh. Ano ibig sabihin mapagbantay tayo? Ang hirap kasi sa mga karamihan sa ating mga Pilipino, hindi nakakasubaybay ng ibang balita. Ang pinapanood lang nila, yung gusto nilang panoorin. Kaya pag may nagsabi ng isa, namamali sila. Ano ibig ko sabihin? Biruin mo, naniniwala kasi Senator Marcoleta may plunder case. May Cabral files. Doon sila nakapokus eh. Pati balita eh. Pati ba mga pages eh. Doon nakapokus si Marcoleta eh. Bakit? Inalam mo ba kung sino lang ba may Cabral allocable? Lahat ah. At hindi mo makitaan ng proyekto sa kanyang distrito. Ghost project. Sino nagpatunay? Si BBM mismo nagpatunay. Yun, ba't walang investigasyon? Man lang. Bakit kay Marcoleta lahat nakatutok? Bakit? Isipin mo. Kasi siya lang ang lumalaban sa korupsyon ngayon. Siya lang lumalaban ngayon sa katotohanan. Di ba sabi na, tignan mo yung post ni Amy. Anong post ni Amy ngayon? Di ba? Ano sinasabi niya? Na talagang gumagalaw na, harap-harapan na, hayagan na. Hayagan na silang minamanipula ang sambayan ng Pilipino na talagang lumalaban sa katotohanan, kinakasuhan. Si Marcoleta, lahat, iba-iba pa. Di ba? Yung mga destabilizer, hindi talagang kakasuhan yon. Pag BBM resign ka, pababain mo si BBM, resign talaga yon. Sabi ko nga sa inyo, maski naman ako, hindi ako pabor sa BBM resign eh. Oo, hindi tayo pabor doon. Pero kung hinihingi ng pagkakataon, hindi pa natin sigurado yon. Pero hanggat maaari, di ba? Punahin mo lang kung ano yung pagkukulang ng isang presidente o ng isang senador. Pero sana naman lang sa pagpuna na yon. Huwag naman nila ititiklop si Senator Marcoleta at kakasuhan lahat ng mga nagsasabi ng katotohanan. Pagpalagay mo yung mga sinasabi nila hindi katotohanan. Pagpalagay mo na, hindi mo naman pakikinggan yung sinasabi niya na meron talagang katiwalayan sa Pilipinas. Sabi ko nga di tanggalin na ang record ng Pilipinas sa pangatlo sa pinaka-korupsyon sa buong mundo kung lahat pala ay wala. Lahat perfect, walang umaamin. So meron na, alam mo, kahit anong ganda ng ekonomiya mo, kahit anong ganda ng pagkababagong Pilipinas mo, kung ano siya sabi mo dyan na bagong Pilipinas ko, no, ganyan-ganyan, kung ganyan ang lahat ng gagawin nyo, kahit lahat kayo masipag, lahat kayo, okay, nakipag-meeting pa sa Russia, kay Putin, palagay mo buong mundo nakipag-meeting ka na.
Palagay mo na lahat na kung ikaw, kung bansa mo, tadtad ng kurakot at hindi mo kaya maresolba pa, walang mangyayari sa bansa mo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Doon nga lang sa isang kasi dati ako, meron ako, pag nagiinom pa ako dati, may inuutusan ako sa inuman. Di ba sa inuman, may utusan sa inuman O, bili mo barbecue. Bili mo akong alak. Bili mo akong sigarilyo. Bili mo akong pulutan. Di ba? May ganyan May utusan Di ba? Minsan yung utusan na yon, minsan kumukupit ng 200 Oo, nangyari sa akin dati yan Kinupitan ako 200 Nagka-problema. May nag-abono pa. Ambagan kasi minsan Di ba? O, ibig sabihin, doon pala, nagka-problema na ako, may kumupit ka Hindi nasunod yung gusto nyo pulutan kasi may kumupit ng 200 Gets nyo? 200 lang yun Ang imbes na yung pulutan nyo, lechon manok, naging pulutan nyo lang yung barbecue na tagsasampu. Di ba? Napunta sa barbecue, bakit? May nangurakot kasi. May lumabas na pera. Gets nyo? Nagka-problema. O, ganun din sa ekonomiya. Pag may kurakot, kahit anong ganda ng pakikisama nyo, pag mayroong kurakot, di maresolba. At yun nang ginagawa ni Senator Marcoleta, iresolba ang kurakot. O, maliban kay Senator Marcoleta, pati kay Amy, pati kay Cayetano, may nakita ba kayo nagsasalita sa lahat ng yan na lumalabas sa katiwalian? Wala. Meron. Kay Sara, nilalabanan na si Sara lang. O sige, palagay natin si Sara lang ngurakot. Si Sara lang ba? Antitindi ng mga to, no? Grabe, no? Halatang halata, hindi naman talaga ang target nila ay panagutin si Sara. Kundi ayaw nilang patakbuhin si Sara. Sa madaling salita, lumalabas, mahina ang ebidensya kay Sara. Di ba? Yun lang yun Okay, painggan natin ito at dito parang si Pinky yata nadulas, parang nilaglag niyan, hindi siya sadya, si BBM. Painggan natin po. Of course. Ano ba yan? Yung binabanggit ni Senator Ping Lacson, Ano sabi? kasi sabi niya, nako, parang kino-question po niya yung kahulugan at kabuluhan ng isang impeachment trial kung hindi naman daw po kompleto ang bilang ng mga senator judges. Pakawalan niyo si Jinggoy. Pauwiin niyo si Pilia. Pero ano Huwag niyo arestuhin si Bato. alam ko pwedeng isa ipasabi na yun kasi meron silang power na gawin yun ang isang senador. Ano ba sabi ni... Ayon po kay Senator Ping, walang katuturan kung isang hypothetical na sitwasyon ay 15 lamang ang mga senador na naroroon at maaari pong bumoto. Paano ba? Ba't niya naman nasabing 15 na? Oo nga, ibig sabihin, wala ang siyam. Siguro inisip niya, kulong Marcoleta, ikulong si... Ibig sabihin, 15 lang silang matitira. 15 na matitira. Ba, teka. Meron bang Mauwi lamang daw po sa pagiging formalidad ang magiging desisyon ng Korte ng Paglilitis. Nawawala daw po yung tunay na saysay ng impeachment process. Kaya, ibinungkahi po ni Senator Ping. Yan yung mungkahe. Ano yung mungkahe? Sinasabi natin. Maaaring kailanganin ang pag-angat ng usapin sa Korte Suprema kung ito ay may susulong para po sa paglilinaw. Wala pang tugon mula sa ibang senador o opisyal na hudikatura hinggil daw po sa naturang pahayag. Baka siguro, ang gusto niya ritong palitawin, Jen. Kasi di ba 16 nga yung kailangan boto. Siguro ang gusto nilang rito ay magdesisyon ng Supreme Court na dahil kokonti sila, wag ng 16. Kahit 12 na lang. Diba? Yun totoo Kaya lumalapit sa Supreme Court yun si Pinky. 'Di ba? Binobola niya pa Supreme Court na sana aprobahan yung ganun. Antindi, no? Lumalapit siya sa Supreme Court pag kailangan nila. Pero pag yung 12 quorum, hindi sila lalapit. Kasi alam nilang mali sila 'Di ba? Magko-quorum ka 12. Dahil sa Abilino versus Cuenco. Antindi, no? Naniwala pa yung dating justice. 'Di ba? Yung nagpapayo pa ata. Kakaiba. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Huwag pairali ng galit. Dahil ang galit, laging pumapabor ka doon sa galit ka kasi. Tandaan mo yan. Kahit galit mo ang tao, pagmasdan mo pa rin kung ano yung magandang mangyayari. Sabi ko nga, sino bang pinakagalit na galit mo, hate na hate mo ng mga DDS? Halimbawa, si Treliling. Magulos dili kayo. Di ba? Huwag kayo magalit kayo sa kanya dahil doon kay Duterte lang na kinasuhan sa ICC. Pero sa ibang bagay, huwag kayo magalit sa kanya. Bakit? Mawawala kayo sa katwiran. Tandaan nyo yan. yan ang pinapagawa lagi ng Panginoon Diyos. Kontrolin mo galit mo. Diba? Sila kasi hindi na makontrol yung galit. Sa sobrang hindi na makontrol yung galit, nawala na sila ng puso.
Totoo yan. Nagtatakip kasi ang galit ng ano eh, pag-ibig eh. Oo, totoo yan. Nawala na sa kanila ang pag-ibig. Oo. Hindi, kumbaga, yan na nga, itong usapin, Oo. alam mo, yung usapin na 13, Ah. no? Hindi pa malinaw. Tama. Ito na naman, papasok na naman yung 16. Meron na naman. Meron na naman. Ah. So, kaya, Kasi ano eh, 1/3 ng 24 ang bilangan dyan eh. oh, Mm. Eh, paano kung halimbawa, yun nga sinasabi mo, Nelson, Oo. di ba? Wala Oh, si wag natin- Villar. Oo. Wala si Bato. Oo. Wala si Jinggoy. Oo. Ba, si Bongo, talagang inaresto Wala na din, eh. halimbawa, oo. oh, Mahal ba? Marcoleta. Marcoleta, Talagang oo. inaresto. Nasama din, 6. So, 11 na lang. So, ano yun? labing siyam. Oo. 11 eh. Pero ang bilang niya, 2/3 ba? o 2/3. Two-third. Papatak 16 eh. Ng 11. Oh. Eh, bawala. Halimbawa, hypothetical. O hypothetical. 2/3 ng 11. I-compute nyo nga kasi mahina kami sa 18. Hindi. 18, bring down 11, 0. Marwan from 2. Carry 1 cannot be. 0, mataas kasi yun eh. Yung 0, magbabawas na sa isa. Taga 90 ba? 19. 19, halimbawa, tawain 5 eh. 19. Oh, Madali lang two-thirds. yan. Oh. Divided by 2, Oh, 9.5. 12. magiging 12. Oo. Pasok na. Tama, pasok. O, hindi na pala kailangan si ano. Hindi na kailangan si Senator Villatrese. Ay, hindi, Villanueva. Villanueva pala yun. Lagi Villatrese, yung sabi ni Alan, Alan Encarnacion eh. Oo. Hindi raw pala Senator Villanueva. Yung pala Villatrese daw. Wala, no? Villanueva. Nasok talaga yung plano. Yun ba ang ano ba? 12 lang pala pasok na eh. Hindi kasi sinasabi na Senator Ping, ang kanyang Yes, sabi ko sa iyo, di ba? Oh. Pag ibig sabihin, kaya si Pinky, gusto niya 12, maging 12, isa lang ibig sabihin niya. Kasabot siya ng itaas. Kasi nang gusto ng taas niya. Ikaw? O sige, realidad. Tanungin mo ang itaas. Tanungin mo yung nasa taas. Sabihin mo, gusto niyo ba maimpeach si Sara? Sasabihin siyempre hindi. Sasabihin siyempre kung kung napatunay ebidensya, siyempre gumugulong ang batas, due process. Yun ang sasabihin nila sa iyo. Pero sa loob-loob mo, common sense na lang. Nakaaway ng Duterte ang Marcos sa tingin mo, hindi gusto yon. Walang tao. Huwag tayo, magpakatotoo tayo. Maski ikaw nakaaway mo sa politiko, ha? Sinabihan ka ni PRRD ng ngagba. Binuking yung ano mo. Ikaw hindi ka magagalit? Magagalit siyempre. At sa galit nila, at may possible na yung gusto nila, maipis talaga si Sara. Natural tayo. Di ba? Ikaw ba yung kapitbahay mo, sinabuyan ka ng putik, hindi ka magagalit? Magagalit ka. Pag tinanong ka ng media, galit ka ba sa kapitbahay mo? Siyempre sabihin mo, hindi, kasi politiko ka. Dito, makikita mo talaga ang katotohanan. Di ba? Na gusto nila Pinky ma-impeach si Sara. At kung sa ganon, may matuloy sila. Hindi ko alam kung ano binabalak nila. Baka yung sinasabi ni Amy. Baka lang yung sinasabi ni Amy na Chacha. O Noel. Baka yun ang gusto nila. Hindi natin sigurado yun. Pero, ang malinaw na, gusto nila mawala ang mga senador, katulad ni Senator Marcoleta. Makulong, masuspinde, mawala sa pagiging senador muna. Di ba? Yun ang gusto eh. Para magkulang sa boto, may impeach si Sara. Masa katuparan nilang plano nila. At sa ganon, wala na mag-imbestiga ng flood control. Isipin mo, katakot-takot na ninako sa kaban ng bayan, titigil ka sa pag-iimbestiga. Anong sabi ni Erwin ngayon? May bago Hindi na daw siya mag-iimbestiga talaga. Antindi, di ba? Yan nakikita ng lumilitaw sa kanila ang katotohanan. Tandaan mo. Lumilitaw sa kanila ngayon. 15 lang eh. Ayon kay Lacson, walang katutulan ng kung sa isang hypothetical na sitwasyon ay 15 senator lamang ang mga senator judge na naroon maaaring bumoto. Bakit niya 15 ang kanya? No? Hindi, ano yun At eh. ibig sabihin, kulong yun siya. Hindi, ang gusto niya palitawin dyan, halimbawa, 15 lang yung nag-impeachment. Oo. So, hindi talaga makakukonvict kasi 16 ang kailangan. Yes, tama. So, ang gusto niyang sabihin dyan, pwede ba na ang bilang nung 2/3 ay kung sino yung present lang? O, di ba? Sama na ugali niya, no? Kung sino yung present lang, kukulong si Marcoleta, palagay mo. Si Jinggoy, wala na. Si Bato, wala na. Ilan na lang? Di 20 na lang. O hindi na kailangan ng 16 na senador. Ang kailangan na ng boto, 13 na lang ata. O 14 na lang. Makukulong pa yung isa na bilyar yata o hindi natin alam. Si Robin kakasuhan pa ng obstruction sa pagtakas daw kay Bato. O, hindi wala na.
12 na lang kailangan senador, baka 11 na nga lang. Ombik na si Sara. Alata naman, kayo naman. Huwag na kayo magbulag-bulagan, mga kaibigan. Kung kinakasuhan sila Robin, okay, granted. Ang nakakapaggalit eh. Ba't di mo kasuhan yung mga flood control issue, pinangalanan? Hayagang pinangalanan. Ang dami nagsasabi. May mga witness na. Ni kaso, wala eh. At meron man, ang tagal eh. Nauna pa si Jinggoy kay Tamba. Isin mo kay Tamba. Nauna pa si Jinggoy. Ano ba pala kay Tamba? Asan na yung kay Tamba? Excuse me po. Nasa na yung kaso ni Cheese? Nasa na yung kaso ni Jinggoy? Nasa na nga pala? Kinakamusta na ng taong bayan. Ay di Joel, nasa na? Wala na. Eh, kung wala na kay Joel, lalo pa kaya kay Tamba. Safe si Insan. Physically present lang. Doon sa... At kung sino yung Hindi, ang programa, o poll each member eh. Nandun pa rin lagi. Yun nga yung gusto niya ipasagot sa Supreme Court. Yun ang gusto niya pasagot sa Supreme Court. Gusto niya magdesisyon ng Supreme Court. Tuso eh, no? Di ba? Tuso. Ayun. Dahil halimbawa, May gusto talaga silang plano. At number 1 dyan, wag matuklasan yung flood control issue. Kanya-kanya eh. Kanya-kaano yan eh. Ito malawakang ano to, itong issue na sa flood control, malawakan to. Kung saan maraming magkakasabwat. Oo po. Biruin mo, walang issue ngayon sa flood control. 1 trilyon na wala, tahimik lahat. Yung umpisa may ICI kuno. Pero may ICI, may ano ba nagawa ng ICI? Sino ba napakulong? Big Fish ba? Tapos narrative ni Pinky, wala daw Big Fish. Wala daw mastermind. Sino maniniwala sa'yo na wala mastermind? Di ba? Yung zombie nga may mastermind eh. Di ba sa mga pelikula? Meron silang sinusunod na isang master. Zombie na yun ha. Hindi, pelikula lang yun, pero di ba may sinusunod sila eh. Yung langgam nga, may sinusunod na master eh. Di ba? Yung reliyon, may sinusunod silang leader. Yung mga organisasyon, yung mga toda, meron silang mga presidente. Yung mga, alam mo yung mga ganyang scam, meron silang leader. Di ba? Sa mga bank sa mga nakakulong sa bilibid, may mga leader, may mga ano sila, function. Di ba? Meron eh. Tapos sasabihin mo, Pinky, sa amin, etong trilyon na walang mastermind. Niloloko na ito taong bayan. Di ba? Niloloko. Sabihin mo, walang mastermind? Pwede ba yun? Pwede ba yun? nga, 15 Sige, paliwanag mo sa akin, pwede yun. na lang sila. Oo. Mananatili ba yung 16? Oo. Yun ang gusto niyang ipunto dyan. Kasi kung... Kumbaga, yan yung tinatawag na floating. Oo. Pinalulutang na yung storya para as early as possible. Oo, May meron. kondisyon yung utak ng tao na, Oo nga naman, di ba? di ba? Wala Tama. kang katutunan. Oo, pag-isipan na. Oo. No? At dyan na mag-uumpisa yung tinatawag natin na lalabas na naman yung mga magagaling sa mga legal luminaries. mga legal luminaries na naman. pero again, Ayun, mga legal luminaries na naman. Legal luminaries. Legal luminaries, third quorum, naniniwala ka? Wala sa konstitusyon. Hindi, no? medyo ingat po kayo. May kasama pong mat yan. Medyo mahirap yan. Di ba? Yun na nga, no? So... Kaya katapos-tapusan yan, Jen. Oo. Pwede na kahit 12. So, ibig sabihin, kung yun ang plano ni Pinky, na pwede na pala 12, at gusto niya nililigawan niya Supreme Court ngayon, sa madalas salita, gusto ng taas, target nila si Marcoleta. Di ba ganun yun? So, kaya target nila si Marcoleta, dalawa lang. Para si Sara ay ma-impeach, pangalawa, number 1, yung flood control issue, huwag masiwalat. Tama, di ba? 12 na lang ang 2/3. Pagka ganun ba ang mangyayari? Ay, nako. Dapat muna, yun na muna resolbahin kasi by July 6. Hindi, Magsisimula na ang Korte proceedings. Suprema kasi, No. unless na ginagawa mo na Oo. or nangyari na, May kontrobersy na. may kontrobersiya na bago mo pwede File. isalangan eh. Oo. Tama Diba? ka Hindi, dyan, hindi yan yung pwede. Okay, pakinggan natin ngayon si Atty. Rowena Gonzon sa kanyang payag. Yun ang bida sa usapang madiwa. Walang iba kundi si Attorney Rowena Gonzon. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Mhm. Ako tayo Ito sila, kaya Atty. Rowena Gonzon, against talaga sila sa BBM. Ang DDS kasi nakahati Iba against sa BBM, yung iba katulad ko, hindi naman ako DDS, pero naniniwala ako sa DDS. At naniniwala din ako sa ibang pinklawan. Naniniwala din ako sa ibang loyalista. 'Di ba? At hindi ako para si BBM
ay totally ayaw ko. Ang sa akin, pinupuna ko yung mga mali. Kung alam mong hindi mali sa paningin mo at sa akin mali, opinion ko to, wala akong magagawa. At least hindi kita pinagbibintangan. At yung nakikita ko, pinapaliwanag ko lang yung nakikita ko. O ano nakikita ko, isa sa nakikita ko? Hindi nag-iimbestiga. May nag-iimbestiga ba ngayon? Tumigil na ba ang investigasyon? Ha? Eh kung tumigil na pala bakit ang Pilipinas nasa top 3 pa rin? Sige nga. Nahuli na ba ang big fish? Yun ang tanong May nahuli bang mataas sa tao? Wala. Sino? Big fish ba? Jinggoy? Ang big fish hindi sa katayuan ng tao. Akala kasi nila yung big fish malaking tao. Nasa posisyon ng gobyerno, nasa taas. Hindi sa posisyon ng pagiging big fish sa maanumalyang flood control to. Pag sinabing big fish, siya ang ulo at utak ng maanumalyang flood control issue na to. Yun ang big fish. Yeah? O, si Saldico, sige, tanggapin natin si Saldico ang big fish. O, sige, tanggap ko si Saldico ang big fish. Ba't yung 18 maris ayaw mo pa imbestigahan? O, wag na lang 18 maris, yung mga tauhan ng mga sekretary. Ba't ayaw mo pa imbestigahan? Ni ipatawag, ayaw mo. Yung speaker dati, ayaw mo itawag. House speaker, ayaw mo ipatawag. Di ba ganun yun? Naniniwala ka, mastermind si Saldico O, di ba tawag mo lahat ng, pati nga yung guardia ni Saldico dati, dapat ipatawag mo Pati yung aviation na tinatawag na yung kung saan piloto ng mga helicopter na nagdadala ng mali, bakit dapat ipatawag bakit wala? Sa bangko nga, pag nagkaroon ng nakawan sa bangko pati yung vendor doon sa gilid, pinapatawag Yun, di ba sa mga bangon, may titinda misa ng mga vendor, mga candy. Misa yun na pinapatawag, misa pwede patawag yun bakit testigo yun Tapos ito, maanumalya, trilyon na nawala, budget appropriation siya, chairman. Mga tauhan, di mo kaya patawag. Anong meron? Tanong ko lang. Napakinggan ko po yung sa statement ni Senator Dante Marcoleta. Malungkot po ang araw na ito dahil sa kanyang anunsyo na kinakasuhan din siya. Panalangin po natin si Senator Dante Marcoleta at ang bayan natin. Kung titingnan po ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, yung pakikipaglaban po para sa katotohanan at demokrasya at para matigil ng pag-abuso at pangungulimbat, massive na korupsyon sa bayan. Kung titingnan natin ang kasaysayan, hindi naman ho yun nangyari na isang gabi lang o isang taon lang. Masakit po yung dinanas natin sa martial law. Kayong mga magulang at may mga, o kaya ang mga lolo nyo, na dumanas sa martial law. Pero hindi po tayo tumigil, ang kakapanalangin at pakikipaglaban sa diktadura at korupsyon. Kaya po, by the hand of God, binigyan ng Duriin mo si Senator Marcoleta, ipakukulong nyo. Huling pag-asa ng taong bayan, ipakukulong nyo. Huling tao nagsasalita laban sa katiwalaan sa Pilipinas, ipakukulong nyo. Sino pa magsasalita pag pinakulong nyo? May nagsasalita pa ba? Wala na. katapusan ang martial law ni Ferdinand Marcos. Ito namang kay Ferdinand Marcos Jr. ay hindi po naman siya nagdeklara ng martial law. Pero sa sisiil niya ng mga oposisyon ay parang bumabalik na naman ang karanasan natin noong martial law at may dictatorship. Ang malaking larawan po na dapat nasa isip natin lagi kung bakit kailangan po na may nakikipaglaban para sa katotohanan, sa truth, at against corruption, kagaya ni Senator Marcoleta, ay dahil pag nasa kamay na at hawak na sa liig ni BBM Marcos Gang ang lahat ng institusyon ng Pilipinas. Lahat naman yata, hawak na yata
Pinapagano na lahat, di ba? House of Representatives, Department of Justice, impluensya niya sa ombudsman dahil siyang nag-appoint. Alam nyo, wag yung susundin yung tao na kung saan hindi permanent yung posisyon. Wag nyo susundin. Unang-una, hinalal ng taong bayan yan. 6 years lang yan. Sasampalatayanan nyo, sasambahin nyo. Wag ganun. Then after mga 2 years, bababa na si BBM. Iba na naman ang magiging chip nyo. Totoo lang. Huwag kayo sasampalataya sa isang ano. Ang loyal nyo dapat sa taong bayan kasi yung taong bayan yan ang permanent. Yan ang permanent na nagbabayad ng tax araw-araw. Walang kontrata ang taong bayan. Ang kontrata niya lang sa mundo, yung buhay niya. Pag binawi na sa kanya ang Panginoon Diyos yung kaluluwa niya, yun lang, ang gando na lang siya. Pero permanent sila sa Pilipinas na nagbabayad ng tax. Hindi katulad ng presidente, senador, mayor, congressman. 6 years, 3 years lang yung mga yan. Tapos magpapakaluhod ka sa kanila? Mali. Yan ang hirap sa mga politiko ngayon. Sip-sip sa mga nakaupo. Di ba? At ngayon naman, ang ating Senado. Kung hawak na po lahat ni BBM Marcos Gang, ang lahat ng institusyon sa gobyerno, ay wala na pong kakampi ang mga tao. Wala nang kakampi ang mga boses na Sabi nila, kakamping. Eh, di ba sabi ng mga dilawan, kakamping? Kakamping daw sila pag eleksyon. Eh, ngayon, kakamping ba sila? Eh, wala nga sa laing nasa pag-uusap ba yung korupsyon niya? Wala. na nag-o-object o nagpo-protesta sa korupsyon sa gobyerno, kagaya ni Senator Marcoleta. Kaya, importante po na sabi ni Senator Marcoleta, huwag tayong mawala ng pag-asa. Manalangin tayo, pero mag-aksyon din tayo na ituloy natin ang ating demand for accountability ng gobyernong ito na dapat may managot sa kanilang massive na korupsyon. Dapat talaga. Sapat na ba yung mga diskaya nakakulong? Sila Bryce Hernandez at iba ginawang state witness pa. Hindi, no, ginawang state witness. Tapos si Diskaya ayaw nilang gawing state witness. Tapos sasabihin nila kinakampihan ni Marcoleta. Eh yung mga ginawa nilang state witness, sino ba yung Bernardo Bata? Yung ginawa nila state witness, pwede ba namin sabihin kakampi nyo rin? Kinakampihan nyo? Binayaran din ba kayo? No? Eh kasi si Marcoleta gusto maging state witness si Diskaya, sabihin nyo kakampi ni Marcoleta yun eh. Eh di ganun di isipin namin sa inyo, ginawa nyo state witness yung mga napatunayan talaga ng urakot, o hindi kayo mas kakampi nyo yun, pag sila okay lang. Pag kay Marcoleta ayaw. Yeah. Na siyang nagpaluhod na sa mga pobreng Pilipino sa kagutuman at kawalan ng trabaho. Tama. Tandaan po natin na Apektado po. Tanda mo, pag may kurakot, apektado gutom, sikmura ng taong bayan. Apektado yung laman ng tiyan. ang politika ay pansamantala lamang. Pero hahaba po ang kuko ng agila. Pag si BBM Gang, ang Marcos Gang, ay kontrolado na pati ang Senado. Kaya panalangin din natin po ang judiciary natin o hudikatura. Na sana po manatili silang independent at batas lamang, rule of law and justice ang kanilang pairalin at hindi po ang pressure ng political power ng BBM Gang. Itong si Senator Joel Villanueva, ipanalangin din po natin siya. Kasi lahat ho ng mga ito tao rin ng may gawa, pero Diyos ang may awa. Kaya kailangan po talaga magdasal tayo. Kahit na po si Senator Joel Villanueva, ipagdasal din natin. In fact, Hindi, ito, si Joel Villanueva, tantanan muna natin, kasi kawawa rin naman. Bagaman sabi ko nga, nirespeto natin ang reliyon niya. Nagre-reliyon pa rin si Joel kahit paano, kumikilala pa rin sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung motibo niya.
Una, binanatan ko siya, di ba? Pero hindi ko na siya babanatan. Konti na lang siguro. Pero ngayon, parang naawa na ako sa kanya. Bakit? Maiintindihan mo kalagayan niya. Tinatakot siya. Napipilitan siya. Ayaw niya yung gusto. Makikita mo nito, ayaw ng tao. Ayaw niya ng tao. Kaso kahit anong tapang niya, makukulong siya. Yung mga reliyon niya, hindi naman kayang panindigan na huwag siya makulong. Hindi katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit ultimong pinakamababa sa kasamahan niya sa reliyon, di papayag talaga makulong si Senator Marcoleta. Titindig sa katwiran. Di ba? Talagang makikipaglaban sa katwiran. Hindi katulad ng reliyon nila Senator Joel, kanila Kibuloy, hindi kaya ipaglaban yung kanilang partido o kanilang kapatiran. Hindi katulad kay Senator Marcoleta, talaga ipaglalaban ng kapatiran. Diyan mo makikita ang kaisahan. Di ba? Bakit ipaglalaban si Marcoleta? May plunder. Hindi totoo Katingin mo. Halimbawa, kapatid mo sa pananampalataya, kahit kapatid mo sa laman, papayag ka yung kapatid mo, kakasuhan ng imbento? Papalag ka. Sa katwiran. Kukuyugin kayo. Sa katwiran. Sabi ko nga, kahit isang sulok ng Pilipinas, si Senator Marcoleta, biro mo, kasulok-sulukan ng Palawan, yung liblib dun. May kapatid si Senator Marcoleta sa pananampalataya. Isipin mo Di ba? Talagang kasulok-suluka. Sige, maghanap ka. Oo. Bagaman may mga mahihirap sa squatter nakatira, kakapatiran ni Senator Marcoleta. Di ba? Meron I like the statement of Sabi ng iba, titira yung INC. Ito, masingit ko lang. Tinitira nila yung INC. Lahat ng member diyan kawawa naman. Yun daw, papakasarap. Pero yung mga member daw, nasa ilalim ng tuloy nakatira. Bakit? Yan ba utos ng Diyos? Pag umanib ka, kailangan mayaman ka. Sabi niya ng Panginoon mapalad ang mga dukha at mga nakikinig ng hula. Magbabasa. Di ba? Yun nga May istorya nga, babaeng balo di ba? Naghandog ng 5 sentimos. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Higit sa inyong lahat ang babaeng ito naghandog. Yung babaeng mahirap, pobre, naghandog ng 5 lang. Yung iba naghandog ng lahat ng buong kaya nilang makakaya, hinandog na nila. Hindi naman buong makakaya, yung mga siguro milyon, ginto, hinandog na nila. Samantalang yung babae, ang hinandog lang 5 sentimos. Walang halaga yun. Pero mahirap lang siya. Anong sabi ng Panginoon? Higit sa inyo, ang babae ito naghandog. Bakit? Nakita niya, yung babae, yung buong makakaya niya, lahat ng kabuhayan niya, hinandog niya. Doon sa barya na yun. Pangkain na lang niya ata yun Pinagindapat siya ng Panginoon. Di ba? Yan ang nangyayari pa nagre-relihiyon ng isang tao. Di ba? Kaya may kapatiran sila Hindi pababayaan si Senator Marcoleta. Tsaka katwiran. Senator Alan Peter Cayetano na ang sabi niya ay hindi siya ang maghahadlang. Nakausap niya na si Senator Joel Villanueva at si Senator Joel ay sasali na dun sa mag-special session kaya wala nang question na may quorum na sila. Tama. At kung si Senator Joel Villanueva ay boboto kasama nila sa kay Senator Gatchalian as Senate President, 13 na sila, kaya wala na pong legal na obstacle o legal na question sa pagpili nila ng Senate President. Ngayong may 13 na sila. Ang ayaw ko lang po dito sa mga pangyayaring ito ay ang pag-pressure ng Malacanang at BBM gang ng mga senador. Yan. Sasabihin nila, wala naman tayong proof. Wala nga po kaming proof. Hindi naman namin kayo nakita nagpag-usap dyan sa mga senador. Pero hindi po ba klaro na yan? Na si Senator Chis Escudero ay may mga kaso. Klaro na yan. At klarong-klaro din. Crystal clear. Nagagawa-gawan lang nila si Senator Marcoleta ng kaso Tama. na plunder
sa ground daw dahilan na hindi siya na-deklara ng So, tamang kontribusyon o donasyon sa kampanya niya. Okay, maraming salamat sa inyo. Yan talaga, mga kaibigan, imbentong kaso nila kay Senator Marcoleta. Dahil yung katotohanan mo, ngayon lang ako nakakita ng bagay, nakita na pa natin sa ibang form to, na katotohanan pa na binubunyag mo, ipapako ka sa krus. Kasi ganoon si Kristo eh. Ibinunyag ang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yung pinako sa krus si Kristo. Ganon din ginagawa ng mga Hudyo. Di ba? Mga Hudyo kasi pumako kay Kristo, di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang makabuluhan talakay na naman ang aking hinatid sa inyo. Marami na naman kayo natutunan. Isang komentaryong puro na maraming karunungan at kaalaman. Bagong na naman kayo natutunan sa akin, no? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.